Mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa bahagi ito, tayo po ay tumayo, mga minamahal. Ang lahat po ay inihiling na tumayo. At narito po, mga minamahal, ang ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ang ating pong beloved elder, beloved brother, Joben Peren. Praise the Lord. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo lahat ito maraming mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo. At sa pagkat binibigay mo kami sa amin, kami sama-sama magpuri sa iyo sa buong araw ng mga Panginoon. Bago po lahat, sa pangadalangin ng aming iginagalam, inaman Evangelista Waldestrada Almeida, ay po mga minamal na manggagawa, may kami kapatawaran. Sa mo kami nasupon sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnan may nagpagkasala, kundi puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, at sa iyong pag-aaral ng mga salita, naisay mo salita, patibang lingkod sa gana akin, walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali yung papapalang espiritual sa iyong mamilang kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway ay kumatang sa out in the mighty of Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Praise the Lord. At alam ko po medyo may maalinsangan. Amen. At napakasarap matulog at antukin sa oras na ito. Ngunit tayo nandito, mga minamahal, para magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya iwasan po natin na tayo ay matalo ng antok. Dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. At bago po natin mga minamahal, ay nais ko rin pong bumati sa kamitulutan ng ating pong beloved preacher. Gusto mo bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain natin mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at minamahal Evangelista at beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, magantabay lamang po kayo at patapusin po ninyo yung ating pong banal na gawain. Tsak kayo po lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Humihina na yung palakpak. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin ating mga Biblia at ang ating po mga kwaderno at ballpen at itala natin ating pag-uusapan mga talata sa araw na ito. Amen. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Epeso. Ang kabanata ay 5, talata ay 1 hanggang 2. From the book of Ephesians, chapter 1, verses 1, o chapter 5, verses 1 and 2. Amen. Aklat po ng Epeso, kabanatay 5, talatay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi dito sa English, mga minamahal, Ephesians 5:1 and 2. Be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ay ating pong, tayo dapat po, mga minamahal, ay maging tagasunod sa Diyos. Ating muna pamagatan, ating pag-aaralan, being a legit follower of Christ. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, ang pag-follow, amen, usong-uso yan sa mga
mga netizens, ay kapag may Facebook ka, amen, i-follow, click lang yan. Amen. Pag mayroon kang YouTube or anumang mga sa ating ginagawa na mga Instagram, pindot lang ang pag-follow. Amen? Pero sa mahal na Panginoon, hindi yan sapat no ikaw pipindot lang, ay tapos na, naka-follow ka na. Amen? Being a follower of Christ, mga minamahal, being a follower of God, you have to do something. Meron ka dapat gawin sapagkat iba't ibang uri, mga minamahal, na ang uri ng mga tagasunod ni Kristo. Amen? During the earthly ministry of Jesus, meron tayong tinatawag na mga iba't ibang tagasunod sa mahal. Kung saan-saan siya pumupunta. Amen? Ang ginagawa ng mga tao, nandun sila lahat. Sumusunod. Maging sa mapabundok man yan, catacombs man yan, maging hills man yan, o maging sa tabi ng dagat, sinusunod o sumusunod ang mga tagasunod ng ating mahal na Panginoon Jesus. Same thing sa atin mga minamahal. Amen? Mantakit yung umabot galing mga term, galing kung saan-saan mga minamahal, pumunta ng San Carlos. Bakit? We follow the word of the Lord. We follow the services of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero take note mga minamahal, during the earthly ministry of Christ, iba't ibang uri ang mga tagasunod ni Kristo. Pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Unang-una, ito yung mga tinatawag natin mga spectators. Ito yung mga taong they are present kasi napadaan lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung mga marites. Amen? Ito yung mga taong, mga minamahal na nandun lang dahil walang magawa eh. Sige lang, pastime. Nandun sila mga minamahal to observe. Amen? Amen. So hindi ibig sabihin mga minamahal na yung nandun sa kupunan ng mga tagasunod ni Kristo ay lahat legit. Amen? Meron nandun mga minamahal na just for nothing. Amen. The other thing mga minamahal na tinatawag nating tagasunod ni Kristo, meron tayong mga tinatawag na mga fans. The best. The best Jesus. Ginaganon-ganon nila mga minamahal. Pero itong mga fans na ito, nakafocus sila sa performance ng taong kanilang hinahangaan. Pumupunta sila doon sa kung saan ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling. Hindi para alamin kung bakit gumaling ang isang makasalanan. They're there para makita, aba, magic, yung lumpo, lumakad, ang bulag nakakita, magic, ang galing mo talaga. Fans ang tawag doon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano malalaman mga minamahal kapag yung isang follower ni Kristo ay fans? Kapag walang nakitang pagpapagaling. Ba yan? Sayang ang oras ko. Natulog na lang sana ako. Kasi ang inaasahan ng taong yan, ng follower na yan, ay yung performance. Gusto yung makita ng maraming himala. Gusto yung makakita ng kung paano makalakad ang pilay, paano gumaling ang kitongin. Yun sa kanya, pag nakita niya yan, oh, it's enough. Done. Performance kasing hinanap. Ang tawag diyan mga minamahal, hindi mga legit followers. Sila yung mga taong fans lang. Amen? Mga avid fans, mga tagahanga. Amen? Pero mayroon tayong tinatawag na mga legit na mga followers of Christ. Lahat ng gusto maging legit na followers of Christ, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing legit, mga minamahal, hindi fake. Amen. Ginamit ko yung salitang legit dahil mga millennial word. Amen. Legit ka. Yung product mo kapag dumating galing sa kung saan mga pinurchase, ay legit na purchase yan. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, amen, we have legit followers of Christ and a legit follower of Christ as per view by our Lord should learn to deny ourselves. Paano yan? Ating basahin muna mga minamahal. Lucas, Kabanata 9, talata 23. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 9, ang talata po ay 23. Ganito po sinasabi. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw
ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak na yan, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata sa English, mga minamahal, Luke chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So sinasabi, paano pa mag-deny ng sarili? Mga minamahal. Dumarating sa oras, mga kagaya nga nung kanta kanina, ang ganda-ganda, glory to God lang, kapurihan sa Diyos lang. Amen. There are times na palabang hindi mo feel na pumuri. Amen. There are times na kasi ka na anong pilit mong gawin. Tinatamad ka, inaantok ka. Amen. Normal yan. Amen. Walang mali sa'yo. Normal yun. Ikaw kasi yan eh. Amen. May mga oras, mga minamal na para bang mas gusto mong pumunta sa beach party kaysa sa pumunta sa gawain. Amen. O, di ba? Niyayaya ka, ayaw ko. Pero pag nagyaya papunta sa beach, gustong-gusto mo, normal yun. Amen. It is you. Ikaw yan eh. Hindi ka ma-question doon. Amen. There are times na gusto mong uminom ng alak with your friends. Lahat ng hindi na umiinom ng alak, palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Baka mayroon pa dyan mga minamahal. Noong nakaraan na sabi, okay lang bang pumunta ng piyesta? Amen? Lahat na dapat ng mga Kristiyano, di na napupunta at nasusumpungan sa piyesta. Amen? Sapat ang piyesta ay lahat ng alay doon, alay sa Diyos-Diyosan. Santa Martarino, si San Jose, San Juan, ganun na tayo. Pero hindi naman talaga San Jose, yun, nakaganon lang. Amen? Diyos-Diyosan ang tawag doon. Amen? So, ibig sabihin, hindi na tayo nasusumpungan sa mga bagay na yun. Amen. Pero kung gusto mong pumunta, mga minamahal, normal yun sa'yo. Tao ka lang. Amen. Maring isipin ng ilan, si Brother Joven, ano ba yung pinagsasabi? Okay lang ba talaga pumunta dyan? Ang gusto sabihin, mga minamahal, bilang tao, bilang sarili mo, yun ang mga gusto mong gawin. Amen. Amen. Totoo yun, mga minamahal. Pero kung gusto mong sumunod kay Jesus, ang sabi ng Biblia, deny yourself. Huwag masunod ang sarili. Gustong-gusto mo pumunta ng beach. Pero sabi naman na Panginoong gawain ngayon, pumunta ka sa gawain, pipiliin mo pagpunta sa gawain kaysa pagpunta sa beach. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng mga kaibigan mo, pamilya, nandun ang pamilya natin, hindi pwedeng dito pumunta, piyesta yun. Sa sarili mo, normal yan, gusto mo pumunta, makikikain ka doon, masarap yun. Amen? Pero sinabi naman na Panginoon, huwag dahil yan ay papunta sa pag-aalis sa Diyos-Diyosan. Sinong susundin mo? Deny yourself if you want to follow Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When we say deny yourselves, mga minamahal, pipigilan mo ang sarili mo na gawin ang mga bagay na gustong-gusto mong, alam mong yan ay talagang type mong gawin. Pero pag sinabi ng mahal na Panginoon, huwag, susundin mo ang sasabihin at kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumpalakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. For those who want to follow Jesus, hindi uso sa kanila na sasabihin, hindi natin pwedeng sabihin na naiintindihan naman ako ng Diyos. Amen? Ang dami namang araw ng linggo, Miyerkules, Biyernes, ganyan nga lang pupunta eh. Dami naman kasi. Hindi na po pwedeng ganyan if you want to follow Jesus. Dahil kapag sinunod mo yun, yung paniniwala mong yan, ibig sabihin, you are not denying yourself. And of course, you are not following Jesus. Hindi ka legit na follower. Amen? Hindi rin po pwedeng sasabihin mo, tao lang po. Amen? Try yourself not to give off doon sa paggusto ng sarili. Because sabi naman na Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Huwag mong pagbigyan ang sarili mo. Yung gustong-gusto mong gawin, huwag yan ang gawin mo. Ang gawin mo, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, magsabi ka sa akin ang rason kung bakit sa oras na ito, mga minamahal, meron ka mga
dinala sa iyong mga damdamin. Amen? Mga himutok ng iyong puso. Kasi, tisod kasi ako kaya kailangan kong makaganti. Amen? Normal yun sa'yo. Kapag nasaktan ka, gusto mong gumanti, linisin ang pangalan mo, normal yun sa'yo. But if you want to follow Jesus, deny yourself. Amen. Kalimutan mo ang word na paghihiganti. Kung gusto mo maging follower, legit follower ng mahal na Panginoon. Pero hanggat sinusunod mo ang sarili mo, you can never be a follower of Jesus. Pakatandaan niyo yung salita ng mahal na Panginoon na yan. Kung ikaw ay minarites at gusto mong makaganti, ididimanda mo yung marites sa iyo ng libel. Amen? Normal yun. Kung ikaw man ay inutangan ng pera, tinakbuhan ka ng iyong kapatid at gusto mo siyang idimanda, normal yun sa iyo. Amen? Amen. Pero sabi ng mahal na Panginoon, okay, love your enemy. Anong susundin mo? Musobra ka ng mahal na Panginoon. Amen? Sinaktan na nga ako din. Gusto mo, love ko pa rin. It's your decision. If you want to become the legit follower of Christ, matututo kang magsakripisyo, even your pride. Amen. Pagtawanan ka man ng ibang tao, walang problema. Ang importante, masunod ko ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, legit followers of Christ should supremely love God. Amen? Amen. Anong ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay totoong maging follower, gusto mo maging legit na follower, dapat ang sinasabi ng Biblia dito sa Aklat ng Mateo, kindly, Mateo Kabanata ay 8, talata 21 hanggang 22. Amen. Praise the Lord po. Dito sa Aklat ng Mateo, ang kabanata po ay 8, ang bersikulo po ay 21 hanggang sa 22, ganito bang sinasabi? At ang isa naman sa kaniyang mga alagad ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Tatapat sinabi sa kaniya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ang sabi ng talatang ito, another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. Namatay ang kanyang tatay. But Jesus said unto him, follow me and let the dead bury their own dead. Alam po niyo, sa atin, akala natin normal lang yan libing. Pero sa tradition ng mga Jews, basahin niyo sa Google, amen, ang isa sa supreme task o yung, kumbaga sa kuwan, dapat gampanin ng isang pamilya o isang citizen ay yung ilibing ang kanilang mga magulang. At kapag ikaw yung taong hindi mo nagawang ilibing, binigyan ng importansya ang kamatayan ng iyong magulang, ang sinasabi diyan, ops, ikaw ay isang masamang tao. Amen? Here comes, mahal na Panginoon, sinasabi naman, halika anak, sumunod ka sa akin. Sabi nung isa, pwede ba? Ilibing ko muna tatay ko. Tatay ko yun eh. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, let the dead bury their own dead. Follow me. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Kung ang pinag-uusapan ay degree, kung sinong susundin mo, pamilya mo ba o ang mahal na Panginoon? Maaaring magilan, sabi, family ko. You are not following or you're not a legit follower of Christ. Amen? Ikaklaro ko lang. Hindi ibig sabihin dito mga talatang ito, hindi mo na mamahalin ang iyong magulang. Hindi mo na mamahalin ang iyong pamilya. Hindi mo na bibigyan ng importansya ang iyong trabaho. Hindi mo na bibigyan ng importansya ang anumang profesyon meron ka. Ang sinasabi lang dito mga minamahal, kung ang pinag-uusapan ay profesyon, pamilya, or whatever kind of living meron ka, compared to that of God, uunahin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, may mga times na tayo po mga minamahal, ay talagang nandiyan na talagang umabot tayo sa point na talaga, bakit ko kailangan pipiliin ko Diyos o ang aking pamilya? But take note mga minamahal, sa mga totoong Kristiyano mga minamahal, we cannot compare our family with God. Para tayong nagkukumpara ng
bayabas sa ginto. Amen. Amen. Hindi sila pareho. Ang ama mo ay ama mo, pero ang Diyos mo ay Diyos mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, give reverence unto God. Ibigay mo ang tamang papuri sa Diyos. Sometimes, mayroong gumugulo sa ating buhay. Pamilya mo, may karamdaman, hindi ka makapagpuri. Amen. Normal yun. Ikaw ang tao. Mahal mo sa buhay yun eh. Amen. Pero sinasabi, bakit pinipilit mo pa rin magpuri? Sabi ng awitin kanina, bagamat hindi ko nararamdaman ikaw nasa aking tabi ko, hindi ko nararamdaman na naririnig mo ang aking panalangin. Alam kong lahat ng panalangin kong inusal ay lahat recorded sa iyo. Palakpakan po natin ang ating malabay doon. If it's the time to worship, parang ayaw mo na talaga magpuri, the more na dapat magpuri ka. Kung oras na yan, parang ayaw mo nang dumalo, the more na dapat dumalo ka. Kung oras na ikaw, parang ikaw ayaw mo na magbigay, the more na dapat ka magbigay. Bakit? Sapat ang sabi ng Biblia, give God what is required unto God. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay mo sa mahal mo sa buhay ang para sa kanila. But never those families, those needs, yung mga pangailangan mo, even your profession or even what kind of masasabi mong pinakamahalaga sa iyo. Never compare that with our God. Sapagkat supremely, dapat bigyan mo ng papuri at pasalamat ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Grabe ka, brother. Paano yun, nanay at tatay ko na yun? Amen? Amen? O, totoo yun. Ako rin. Hindi ganun kadali yun. But this is the test of faith. Ito ang testing ng totoong mga followers ng mahal na Panginoon. Amen? Basahin natin mga minamahal dito sa Aklat ng Mateo, Kabanata 10, talatay 37 hanggang 38. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Mateo, Kabanata 10, talatay 37 hanggang 38. Aklat po ng Mateo, Kabanata 10, talatay 37 hanggang 38. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, kung mayroon dito mga minamahal magsasabi, imposible na yan. Paano yan? Hindi ka na masisi, kapatid. That's yourself. Ikaw yan. Amen? Amen? But if you want to follow Jesus, deny yourself. Huwag mong sundin yang paniniwala mo. Huwag mong sundin yang nararamdaman mo. If you want to follow Jesus, deny yourself. Deny your wants. Deny whatever thinking that you want. Ano man bagay na akala mo importante. Deny ang sundin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatid, mga minamahal. Doon, nung tayo pa po mga minamahal, ay talagang kabago-baguhan natin, makikita natin mga kapatid natin. Ang ilan mag-overnight. Ang ginagawa nila mga minamahal, dahil sabi ng kanilang tatay, walang mag-overnight. Amen? Walang dadalo. Ang ginagawa ng ilan mga minamahal, maagang naglilinis. Pinggan. Lahat, luto lahat. Pero ang ginawa nila, may araw pa, yung kanilang damit nakasabit na sa bintana, sa labas. Amen? Tapos pag nanonood na ng TV, mga minamahal, tumatakas ang mga anak ng Diyos. Amen? Ang ginagawa nila, tapos sinusungkit nila yung isinabit nilang damit nila na uniform. Tapos nilalakad nila ang banal na gawain papunta dyan sa may Bonifacio. Amen? Anong ibig sabihin nun? Sasabihin ng tao, mga sarili, hindi ka sumusunod sa magulang mo. Di ba? That is you. Di ba? Pero sabi naman na mahalaga ang overnight, bawat gawain. Mahalaga ang Miyerkules. Mahalaga ang linggo. Mahalaga ang Bible study. Mahalaga ang daily devotion. Sino susundin mo? Yung sarili mo o ang kalooban ng Panginoon? If you want to love or be followers of Christ, ang sabi ng Biblia, make your love for the Lord supreme above all. Dapat mas mataas,
ang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi pwedeng ikumpara yan dahil magkaiba yan. Ang Diyos ay Diyos. Ang nanay mo, tatay mo ay nanay mo at tatay mo yan. Pero pag pinag-uusapan tungkol sa Diyos, siya ang dapat inuuna at minamahal ng mga anak ng Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Third, kindly, Mateo, Kabanata 8, talata 19 hanggang 20. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, ang talata po ay 19 hanggang 20. Ganito pang sinasabi, at lumapit ang isang eskriba at sa kanya ay nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at ang pugad ang mga ibon sa langit. Dadapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng number 3, legit followers long for God's care and love, not for God's material blessing. Alam po niyo mga minamahal, maraming Kristiyano naglingkod dahil unang-una may pangako kasi narinig niyo sa pagbibigay. Pag nagbigay ako ay talagang bibigyan ng buksan Diyos doon sa langit. Lilingkod ako para magkaroon ako ng marami. Normal yun. Lahat na tao gusto natin magkaroon ng pagpapala. Amen? Amen? Pero ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagsasakripisyo sa mainit na gitna ng panahon na ito para purihin mo Diyos. Hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa pagpapagaling, hindi dahil sa kung anumang makukuha mo sa Diyos, kundi ang sabi ng Biblia, because you are longing for the love and care of Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, kaya ka nandito dahil hinahanap-hanap ng puso mo ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka nandito para kay brother o para kay sister. Nandito ka dahil gusto mong makapiling ang mahal na Panginoon. Take note yung nandoon sa lumapit doon, eskriba. Sa Biblia, they are scribes, sinners. Masabing sinners sila mga minamahal. But everyone is welcome. Halika kayo. Kayong mga sinasabi ng tao na masasama, lumapit kayo sa Diyos. Hindi ang lumalapit ay yung mga matutuwid na. Yung mga matutuwid na, lumapit na matagal na mga yun. Pero yung mga tinatawagan ng mahal na Panginoon, yung mga mabuangas, yung mga magnanakaw, mamamatay tao, rapist, drug addict, ang sinasabi ng Biblia, ano mang karamdaman meron ka, halik kayo. Amen? Halik kayo. At ikaw'y papanalangin na Evangelist World Estrada Almeida, gagaling kayo. Kinarinig natin sa mga krusada yan. Amen? At kapag sila lumapit, mga minamahal, amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay lalapit, sasama ka sa akin. Sabi niya, wala kang mapapala sa kung ano man mayroon akong mas kayamanan sapagkat ni ako walang matulugan eh. Wala akong bahay. Ang ibon may pugad, yung utot na Zora, amen? Yun, may bahay sila. Ako, wala akong matulugan. Ano, gusto mo pa bang lumapit sa akin? Amen? Kapag wala kang makita sa akin na kayamanan, gusto mo bang lumapit pa rin sa akin? Kung wala kang mapapala sa akin na masasabi mong mga inaasahan mo na hindi mo binibigyan na katulad sa libutan, lalapit ka pa rin ba sa akin? Ang ilan mag-iisip, ay ibang usapan yan. Ginaganon nila mga minamahal. Pero ang totoong followers ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil sa kung anumang kayaman ng Kanyang pwedeng ibigay. Amen. Ang sinumusunod tayo mga minamahal dahil gusto nating ayaw natin mga mawala ang Diyos sa ating piling. Amen? Amen. Hindi tayo sumusunod mga minamahal para na sa ganun, yung mga makamit natin, kotse, bahay. Amen. Yung mga narinig natin mga patutuo. Hindi, yung lupa, ari-arian, dami. Dumami nung hindi dahil doon, kaya tayo naglilingkod. Hindi dahil magandang trabaho mo, nabigyan ka. Maski na nung first fruit offering ka, dumating ang trabaho, lumapit sa iyo mismo. Hindi dahil doon. Kaya tayo naglilingkod. Amen? Yung mga yon, bonus na lamang ang mga yon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, mga minamahal, ay dahil ayaw nating mawala ang Diyos sa ating buhay. Sino magpapagaling sa iyo kapag wala ang Diyos?
sa iyong buhay. Sino ang magbibigay ng pagpapalang tinatangkilik mo ngayon kung wala ang Diyos sa iyong buhay? Sino ang mag-iingat sa iyo sa mga kalsada na kapag kayo nadidisgrasya pero pinag-iingatan, ang ilang nababangga, tumitilapon, tumatayo, pagpag lang ng kanilang pantalon, walang nangyayari sa kanila kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Amen! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam po niyo mga minamahal, napaganda nung lyrics nung binasa kanina na talata. Ating basahin ng talatang yon. Lucas Kabanatay 15, talata 17 hanggang 19. Kindly. From the book of Luke, chapter 15, verses 17 up to 19. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanata po 15, ang versikulo po 17 hanggang sa 19, ganito po ang sinasabi. Dadawat nang siya makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako'y rito'y namamatay ng gutom. Nagtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay nga natin ang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung bata dito, mga minamahal, ay talagang nasa piling siya. Naglilingkod. Pinagpalang lubos. Dahil kasama niya ang kanyang tatay. Amen? Kasama niya. Tapos, dahil sa pagdanais niya na, siyempre, adventure. Amen? Give me my money. Labas ako. Layo ako sa'yo. Sometimes, ganun tayo eh. Nasa piling na tayo ng ating mahal na Panginoon, pinipili pa nating lumabas. Amen? Amen? Because we want to learn something. Gusto natin ma-experience. Amen? Ang batang ito, gano'n na nangyari. Kinuha niya lahat ng pera niya at nag-adventure siya. Amen? Naubos ang kanyang pera hanggang umabot sa nangyari mga minamahal. Napunta siya sa mayaman. Ang naging trabaho niya, tagapakain ng baboy. Amen? Ang problema nung tagapakain ng baboy, ni makain, wala siya. Parang dahil sa gutom niya, even yung pagkain ng baboy, kung maaari, kakainin na niya. Amen? Ganun grabing kahirapan ang nangyari, dinanas nung batang lumaya sa kanyang tatay. Amen? So, ibig sabihin, nandun na paalahala. Amen? So, ang nangyari dito mga minamahal, habang siya nakaupo, naisip niya, bayan, nagpapakahirap ako dito, nagugutom ako doon sa tatay ko. Yung mga alila, hindi sila nagkukulang. Naka-aircon pa. Ang sarap ng pagkain nila, alila sila. Sabi ng mga minamahal, ibig sabihin, ang gagawin ko, tatayo ako. Sasabihin ko na lang, hindi ko karapat dapat. Parang sa ganun, mas importante, nandun ako, at least makabalik ako sa tatay ko. Maski na hindi na niya ako tanggapin bilang anak. Maging isang katulad lang sana ng alila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Alam po niyo mga minamahal, legit followers will long for the love of God. Totoo yun. Yung mga nakatikim na ng pagpapala, pag sila'y lumabas, dahil sa kung anong dahilan ng kanilang ginagawang dahilan, pagdating nila dun sa labas, huwag mong sabihing masayang-masaya sila. May mga oras na pagpikit nila sa kanilang mata bago matulog, na hinahanap-hanap nila ang banal na gawain ng Diyos. May naririnig silang mga papuring awit, ayaw man nilang awitin, pero yun bumabalik-balik sa kanila. Bakit? They long for the love of God. Amen. Kapag mayroon silang mga karamdaman, mga minamahal, lumayo sila, sa totoo lang, hindi mo pupunta yan, papuntang doktor kaagad. Unang-una, wala siyang pera. Amen. Isa pa, sa kanyang isip, doon sa tatay ko, sa mahal na Panginoon, kapag gano'n, napuri lang kami, lay hands, gumagaling ang karamdaman, nasaan na kaya ang papano? Naisipan nilang bumalik sa banal na gawain. Ang pagbalik sa banal na gawain, kung saan ginaganap ang yung banal na gawain, mga minamahal, hindi iyon napakadali. Kailangan mong ibaba ang pride mo. Isip mo, baka sabihin ng ilan, ano ba yan, aalis-alis, babalik din naman pala. Sabi ng diablo yun. Pero sa mahal na Panginoon, nakita niyo mga minamahal. Sabi ng talata, mula nung umalis ang bata, nalupaypay ang bata, iniwan ang kanyang tatay. Yung tatay, mga minamahal, araw-araw, nandoon sa bintana, tinitingnan niya at inaasahan niya, kailan babalik yung anak ko?
Amen! Hinihintay ng Diyos araw-araw ang pagbabalik mo. Amen? At yung pinraktis ng bata, sasabihin ko sa tatay ko para ko ipatanggapin ulit. Tatay, di na ako karapat-dapat na maging tawagin mong anak dahil nagkasala ko sa'yo. Pero, hindi pa nga niya natatapos eh. Sasabihin sana niya, pero gawin mo na akong, hindi pa niya tapos eh. Sabi ng tatay, tumakbo ang tatay. Sabi niya, ay, takbo karipas. Ang ginawa ng tatay, niyakap ang kanyang anak. Amen? Amen! At ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi na pinigsa. Ikaw kasi tigas ang ulo mo, katusan kita eh. Hindi gano'n ang tatay. Hindi gano'n ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi kanya isusumbat. Hindi isusumbat pagkakamali mo. Ang mahalaga sa kanya, ikay nagkamali. Ngayon bumabalik ka na. Humihingi ka na ng kapatawaran. Na gusto mo na uli. Madama ang kanyang pagmamahal. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya, alilali kayo, lagyan ng singsing, magandang bihis, pati yung padyapak, bigyan ninyong pinakamaganda, makisaya kayo sa akin, ang aking anak na namatay na, ngayon bumalik na sa akin, magdiwang tayo! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, amen, we should long for the love of God. Not for anything else. Hindi tayo naglilingkod dahil sa kung anong pwede nating makuha sa Diyos. Naglilingkod tayo dahil hahanap-hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Maniniwala ka, kapatid, hindi ka makakatulog ng mapayapa kapag wala ang Diyos sa iyong buhay. Hahanap-hanapin mo yan. Ang ilan ng mga nagpapatuto, mga minamahal, sasabihin nila, mga minamahal, napanaginipan ko mala pastor. Napanaginipan ko malabas ng pastor. Napanaginipan ko mga kapatiran. Nagpupuri sila. Patawag ng mahal na Panginoon. Bakit? Because in deep is sa buong kaibuturan ng ating puso't isipan, hinahanap-hanap natin ang buhay bilang isang tunay na anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Sabi ng ilan, kapag sila po mga minamahal ay dumadaan sa pagsubok, Mana Panginoon! I don't deserve this! Ginagano natin ang Diyos. Amen. Inhinyiro ako! Bakit ginaganito mo ako? Amen? Hindi pinag-uusapan kung anong profesyon mo. Amen? You want to know what we deserve? Basahin natin huling talata, mga minamahal. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Roma, Kabanata 3, talata 23. Tapos italon sa Roma, Kabanata 6, ang talata 23. Amen. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 3, talata 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po sa aklat ng Roma sa Kabanata 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sino ang taong walang kasalanan? Lahat tayo may kasalanan. Amen. Amen. At ang sabi ng talata, mga Roma, ang Kabanata 6, talata 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. What you deserve? Hinahanap mo kung anong deserve mo? Kamatayan. Sa impyerno. Mabulid ka doon. That is what you deserve. What we deserve. Pasalamat ka may Diyos na nagmahal sa atin. Amen? Amen? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawan tao. Naiwan sa langit ang pagka-Diyos. Yung kinakausap niya, Ama, patawarin mo sila, di na ginagawa. Yun ang kanyang Diyos. Ito, tao. Nung siya nagkatawang tao, siya ay tao. Amen. Pero nung maganap niya, ikaw, for God so loved the world, that He gave the only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nung mamatay siya sa krus, pagkatapos 3 araw, na buhay maguli, nagkaroon tayo ng link na wala ang tabing. Nakakatawag tayo ng Ama sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Kapag ikaw may karamdaman, mahal na Panginoon,
patawarin mo ko. Nagpapatawad ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay pangangalaman na Panginoon, kailangan ko ang pagpapala. Nagbibigay ng pagpapala ang ating mahal na Panginoon. Bakit? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Have a repentant heart. Magkaroon tayo ng mapaghinging kapatawaran na puso. Huwag kang magmamalaki sa harapan ng malapay nun. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero pag nagsasabi tayo, ginagawa tayong karapat-dapat dahil sa dugo ni Kristo. Palapagan po natin ang ating malapay nun. Yung Kristo na yan yung inaayawan mo. Yan yung nagtatampo ka. Yung ayaw mo na maglingkod, inaayawan mo ang kaligtasan. Huwag mo ayawan ang kaligtasan. Amen? Sabi ng mga pastor, salvation is a matter of great importance. Amen. Any kind of what you consider important, salvation is much more na talagang mas importante niya. Bakit? Sapagkat yan ang tinasabi na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat po yung pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held by your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, minsan pa mga minamahal, sing it from the heart. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, the Lord. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. I love you, Lord. You praise the Lord. That I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. We love you, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, oh, I will sing. Thank you, Lord. In all my life you have been
You have been so good. With every breath, thank you, Lord. You praise the Lord. In my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. Napakabait ang Diyos. Napakabait ang Diyos, mga minamahal. Hindi nagbabago ang niyang pag-ibig sa'yo at sa akin. Madalas, inaayawan natin ang grabing pag-ibig ng Diyos. But still, ang mahal na Panginoon, hinihintay ang pagbabalik mo! Alam niyo yung inawit kanina? When God run, ayon sa talata, yun lang ang panahon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya'y tumakbo patungo sa iyo. God is so excited, waiting for you daily. Hinihintay niya ang kanyang mga anak magpuri sa kanya. Hallelujah. In all my life, you have been faithful. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayun natin dumalangin. Ipabot sa Diyos ang iyong pangailangan. Heavenly Father, talastas mo ang kahinaan ko. Talastas mo ang mga bagay na nagagawa ko. Walang bagay kaming nagagawa na hindi mo alam. Subalit alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Humihingi kami sa iyo ng lakas. Humihingi kami sa iyo ng kapatawaran. Humihingi kami sa iyo ng kagalakan. Humihingi kami sa iyo ng mga bagay na kailangan namin aming mapagtagumpayan ang mundong ito. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Mahabag ka sa bawat isa sa amin. Kailangan ka namin sa aming buhay. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Diyos na nagmamahal sa iyo. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. At ang pangalawa, magsisisi. Kailangan mo magsisi. Hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Every prayer naririnig ng ating mahal na Panginoon.
Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yung ating mga kapatid kanina, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala. Tinanggap niyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni ating mahal na Panginoon. Hindi ito paglipat ng relihiyon. Ito ay pagganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. You will build a relationship with our God. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung hindi ayaw mong maiyak pero naiiyak ka. Grabing kalungkutan sa iyong buhay pero biglang napapalitan ito ng grabing kagalakan, hindi mo may paliwanag. Yan ang hipo at banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pag naramdaman mo yan, kapatid, sa lahat ng pinakamayaman, ikaw ang may pinakamayaman. Sa lahat ng pinagpala, ikaw ang pinakapinagpala. Sapagkat ang Diyos ang humipo at pumili sa iyo. So, ito'y tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng panalangin, aking babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus. Sumunod kayo mga minamahal. Mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos, ang mabanal sa iyong pangalan, pinakamalapit na Jesus. Sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Will Estrada Almeida, aming mga minamahal na mga gagawa. Dumadalahin kami sa mga Panginoon, aming mga kapatid na tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ng kanilang pangangailangan, ay mga Panginoon, alam kong walang bagay na nalilingit sa iyo. Tugunin mo sa may mga kaparaanan, patawarin sila sa kanilang mga nagawang mga pagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Nawa hindi una at huli ang kanyang paglilingkod na ito, kundi simula pa lamang nawa ito at kasi aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Aming magdalangin, mahal na Panginoon, ng kanilang pangalan, isulat mo dyan sa aklat ng buhay, sa punang kanilang mamahal sa buhay, dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo po lahat ay dumalangin at talagang lahat ng ating pangailangan. Kung tayo may karamdaman, for example, sakit sa puso, yung kaliwang kamay sa parte ng puso, ang iyong kanang kamay sa inyong ulo. Kung kayo po mga minamahal ay may karamdaman sa kidney, for example, kaliwang kamay sa parting kidney, kanang kamay sa ulo. At kung may problema, dalawang kamay taas. Kung may mahal sa buhay, nasa ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Ang kidney ninyo na yung mga panalangin natin, natanggap nyo na. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabay-sabay tayong dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapitin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin, aming gagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida. Ang pumaminaman naman ang gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, diabetes, leukemia, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway, kasaut in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Lahat ng mga panlulupay-pay, palalamig na aming mga kapatid, pagkababag sa iglesia, kasaut in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, sa mga gawa ng mga Panginoon, kasaut in Jesus' name. Palalamig, kasaut in Jesus' name. We find the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang kinina natin, huwag sasabihin, ay paparating na. Hindi ganon ang pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, if you pray, you believe that you receive. Amen. Tanggapin mo na, natanggap mo na. Paniwala mo na, tanggap mo na. Hindi yung darating pa. Dahil ang Diyos ay nagbibigay at tumutugon sa lahat ng panalangin. Amen? Tayo tatalon 3 beses. Lahat pumula ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Jesus. Thank you.